Diyos. Pero marami po sa mga pagkakataon po na yun ang nakalagpas dahil hindi po natin ito masyadong binigyan ng pagpapahalaga at hindi po natin inisip na yun ay isang pagkakataon. Ang problema, mga kapatid, hindi laging nauulit ang pagkakataon. Amen po ba? May pagkakataon na hindi na pwedeng bumalik. Halimbawa, relasyon o pagmamahal. Natakot kang sabihin sa kanya na mahal mo siya. At dahil hindi mo masabi, yung mahal mo, may minahal ng iba. O kaya yung minahal mo, pumanaw na. Either way, ang masakit, yung pagkakataon na binigay sa iyo ay hindi nagkaroon ng katuparan. Dahil ang umiral sa iyo ay takot. At ang sinasabi mo, paano kung hindi niya ako gusto? Paano kung i-reject niya ako? Paano mo naman malalaman kung iyon ang kanyang sagot kung hindi mo naman ito sinubukan? Mas mainam na mabigo na may sinubukan ka kaysa mabigo na wala kang sinimulan. Paano kung magtagumpay ka? At least, hindi po nasayang yung pagkakataon na naibigay sa iyo. Tama po ba? Maging sa ating mga karir, may mga alok sa atin na trabaho. Sa mga estudyante, scholarship, o pagkakataong kumita o magnegosyo, na one-time opportunity lamang. So ano ibig sabihin? Grab that opportunity. Amen? Pero ipanalangin po natin sa Panginoon na iyon ay kanyang kalooban. Maging sa atin pong mga pangarap. Dito po mga kapatid, ang katunggali natin minsan ay ang ating pong mga sarili. Tama po ba? Kasi sinasabi ng isip natin, imposibleng mangyari. O kaya sinasabi ng isip natin, baka hindi pa ito ang time. Maghihintay na lang ako ng perfect timing. How will you know kung timing na ito o hindi? At minsan, ang tamang sandali ay ngayon. Are you with me? Do you agree with that? Minsan, ang tamang sandali ay ngayon. Kaya ang mensahe po natin ay pinamagatan ko pong now or never. Pakisabi sa katabi mo, now or never. Maraming magagandang bagay na sana ang nangyari sa buhay natin pero hindi nangyari. Kasi marami po tayong mga naging dahilan. Mga pagkakataon na din ay binigay sa atin ng Panginoon, pero hanggang pagkakataon na lang. Kasi wala ni isa sa atin ang tumugon. Lahat tayo mga kapatid, binigyan niya ng pagkakataon na makapaglingkod. Pero ano po ang nangyari sa iba? Why? Ito po ang sagot nila. Saka na lang. Kapag wala ng sagabal, kapag may oras na ako para diyan, hindi ko pa kaya sa ngayon, hindi pa ako nakahanda. Mostly yan po ang maririnig po natin sa mga kapatid natin, if ever, na challenge po natin sila na somehow mag-involve sa gawain ng Panginoon at maging manggagawa po ng Diyos. Valid naman po yung kanilang mga dahilan. Kung yun po ang kanilang gusto at ganoon ang kanilang nararamdaman. Pero pagdating po sa panawagan ng Diyos o paanyaya ng Diyos, hindi po natin pwedeng gamitin yung dahilan na yan. Kasi po, para sa Diyos, mahalaga po yung ngayon at hindi po sa ibang araw. Masang-ayon po ba kayo doon? Ito po yung atin pong teksto. Babalik lang po ako sa basics sapagkat ito lang po yung talagang pinakamahalaga. Marami tayong aral na pwedeng marinig, marami pong aral na pwedeng ituro. Iba't iba. Pero hanggat hindi po napupulfill yung purpose ng Panginoon, yung pong pinaka-basic na dapat pong mangyari, wala na rin pong saysay yung mga bagay na atin pong sasabihin. At balik ulit tayo, kasi po ito po yung tema ng ating pong anibersaryo, pamilya, soul winning, at saka breakthrough, financial breakthrough. Amen? O ito po ang ating teksto.
Go to the people of all nations and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And teach them to do everything I have told you. I will be with you always, even until the end of the world. Gusto ko makita po ninyo somehow yung meron pong mga kulay doon. Sabi ron, go, make them, baptize them, teach them. Amen po. So, ang Great Commission ay hindi isang suggestion. Ito po ay isang utos mula po sa ating Panginoon. At hindi po sinabi rito ni Lord kung gusto lang natin. Ang sinabi niya rito, go! Humayo kayo. Ulitin ko po ito. May mga bagay sa buhay natin na kapag ating pinalagpas, baka hindi na magbalik uli. Kaya maganda po rito, samantalahin po natin yung bawat pagkakataon na ibinibigay po sa atin ng ating pong Panginoon. At ito po yung unang puntos na gusto natin dapat gawin. Now is the time of what? To obey God. Go, therefore. Ang salitang go ay movement. Hindi pwedeng Kristiyano tayo pero hindi tayo gumagalaw. At wala tayong ginagawa. Alam niyo po ba na marami pong mga Kristiyano ang silent? Ang mahalaga lang sa kanila, ligtas sila, pero wala silang pakialam sa iba. Marami rin pong mga Kristiyano na blessed, pero hindi po active. Matagal na sa church, pero walang naisama kahit na isa. Para kahit papano, marami man lang silang makakilala at maligtas. Akala niyo po ba, mga kapatid, tapos na ang Diyos sa buhay po natin? Akala po natin, hanggang doon lang sa kaligtasan ang ino-offer sa atin ng ating Panginoon? Hindi po nais ng Diyos na makita lang po tayo na nakaupo dyan sa bench na yan bilang isang member. Hindi po yan ang design ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang gusto po niya, lahat tayo ay maging disciple. And somehow, maging discipler o disciple maker. Kaya nga sabi niya rito, go therefore and make them disciple. Alam niyo po ba, mga kapatid, na kapag ang apoy ay hindi na po kumakalat, pusa na ito, mamamatay. At ganun din po ang ating pananampalataya. At kung hindi po natin ito ibabahagi po sa iba, unti-unti po tayong manlalamig at manghihina. At kapag dumating na po ito sa atin, mga kapatid, yung panghihina at panlalamig, maging yung iba ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon na maligtas at makakilala pa sa atin pong Panginoon. Sapagkat posibleng tayo lang yung kanilang inaasahan. Hindi naman ito pwedeng gawin ng mga tao, hindi naman nakakilala sa ating Panginoon. Paano mo tutulungan na iligtas yung tao na mismo ikaw na tutulong sa kanila ay hindi pa rin ligtas? Kailangan muna na mangyari ito sa atin bago po natin ito magawa sa iba. At yan po yung ine-expect po sa atin ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabing masama, okay, na tayo po ay naligtas. Okay po yun. Isa yun sa purpose ng ating Panginoon. Pero hindi po natatapos doon. Sapagkat kung lahat po tayo ng mga Kristiyano ay may burden para sa mga kaluluwang ito, I do believe, mga kapatid, bawat service po natin, hindi ho tayo halos kakasya. Dahil po lahat tayo na naririto ay may burden para sa kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa ating pong Panginoon. So church, ngayon na po yung panahon. Panahon na maglingkod, panahon na mag-reach out, panahon na humayo, panahon na magamit ang Diyos ang buhay po natin. Amen po ba, mga kapatid? Bakit po sa ibang bagay, kahit busy tayo, na isisingit natin? Bakit minsan maging sa trabaho natin, uma-absent tayo para lang din maisingit yung isang pagkakataon na dumating sa iyo?
maging negosyo mo o hanap buhay mo, iniiwanan mo kahit alam mo na pwede kang nakawan ng iyong mga tao dahil ang importanteng bagay yung pupuntahan mo o lalakaran mo. Pero yun lang ba ang mahalaga? Wala bang mas mahalaga para rito na hindi natin pwedeng pagkukulan ng oras at panahon? Alam niyo rin po ba na napakaraming tao ngayon ang nawawala na ng pag-asa dahil wala na silang makitang maganda na nangyayari. Wala na silang maganda na naririnig. Marami rin po sa kanilang mga sugatan na ayaw na rin nilang maging sa Diyos at maging sa church. Kaya nga tayo nahihirapan na sila yung imbitahan. They are with them. Hindi na rin makita yung direksyon na maging sa Panginoon ay nawala na rin sila ng pag-asa. Church, marami po ang nalulunod. At kung walang sasagip sa kanila, tuluyan silang malulunod. At para saan na nariyang ta? At ano po ang tulong na magagawa natin sa kanila? Amen? O hahayaan na lang natin dahil wala tayong pakialam sa mga tao. Go therefore. Marami pa rin tao ang hindi ligtas. Amen? At sa tingin po ninyo, wala tayong pananagutan sa Diyos para sa kanila. Church, ang kamatayan ay walang schedule. Ang buhay ay walang kasiguruhan. Pwedeng nandiyan ka ngayon, mamaya, wala na. So kaya habang may oras pa tayo, pray for them, share the word, invite them, akayin natin sila palapit sa Diyos. That is the best we can. The gospel is only good news if it is arrives on time. Ask me why. Kasi kung yung dapat marinig at tumanggap ay wala na, hindi na po ito magiging magandang balita para sa kanya. Dahil hindi niya narinig yung magandang balita na magliligtas sana sa kanya. Bakit hindi dumating on time? Kasi hindi rin natin sinamantala yung time. May pagkakataon sana na makarinig siya. Kaya lang, hindi nga po natin ito nakikita. Kaya dapat mga kapatid, hindi po tayo humihinto. Hindi tayo tumitigil na magbahagi sa pagtatanim, sa pag-aakay, sa pag-aanyaya. Kasi magugulat tayo isang araw. Akala lang po natin walang nangyayari o ginagawa ang Diyos. Hindi natin alam. May ginagawa pala ang Diyos sa mga taong ating nakakasita. Amen. Ganun lang, simple. Huwag tayong mapapagod. Huwag tayong madidiscourage. Kung sakali man na yung niyayaya natin, sinesera natin, parang walang pakialam for now, parang hindi tayo iniintindi, okay lang. As long na mahalaga. Alam niyo po ba yung parable sa Matthew chapter 13, the sower, parable of the sower? Matthew 13:1, pag binasa niyo pa ba? Hindi naman po lahat ng mga inihasig doon tumubo eh. Amen? May mga tinuka ng ibon, may mga sinakal ng dawagan. Pero lahat po ng binhi na yon, mga kapatid, hindi po lahat, masasabi natin nagtagumpay. Pero meron pong isa ron na tumubo, amen, at nalaglag sa mabuting lupa. At ito po ay nagbuhay. Yun po yung pwede nating isipin. Nothing to lose. Walang mawawala sa akin. Mapahiyaman ako sa iyo ngayon by sharing the word. It's okay. Sanay na akong mapahiya. Kaya nasabi natin, hindi natin ito magagawa sa sarili natin hanggang buhay yung pong flesh natin. Die to self. Kung talagang mahalaga sa atin yung mga taong ito, mahalaga sa atin yung mga mahal natin sa buhay na wala pang kaligtasan at pagkakilala sa Panginoon. It's too late for us kung kailang nandiyan ang Panginoon sa tayo magsisikap na abutin sila para po introduce yung pong salvation na ino-offer sa atin ng Panginoon. It might be too late for us.
At hindi nga natin pwedeng sabihin, either way, sila o tayo. Sila yung maunang mawala o tayo yung hindi na po makapagpatuloy. Dahil hindi na po natin kaya. Kaya nga bawat pagkakataon today, huwag natin hintayin. Saka na lang. Bukas na lang. Paano kung hindi dumating ang... Amen mga kapatid. So isang araw, sa lahat po ng itinanim natin, sa oras ng Panginoon, tutubo yun at lalago at mamumunga ng saguna sa kapurihan po ng ating pong Diyos. Amen. Kaya huwag tayong madi-discourage. Again, kahit hindi natin nakikita na sila po'y tumutugon, basta mahalaga, tayo muna ang unang tumugon. Now is the time to obey God. Amen? Pangalawa, ano sabi ni Lord? All authority in heaven and on earth has been given to me. Anong ibig sabihin yan? Hindi po tayo isusugo ng Diyos na wala tayong kapangyarihan. Kapangyarihan ano? Kapangyarihan na labanan ang lahat ng takot. Kapangyarihan na labanan ng mga discouragement. Kapangyarihan na magpatuloy at hindi tayo sumusuko. Kapangyarihan na labanan ang anumang alalahanin sa buhay. Mga negatibong bagay na ating naririnig at ating nararanasan. Yun yung kapangyarihan. In order for us to do what God has assigned for us na dapat nating gawin, na kinukomission po tayo ng Panginoon, i-equip tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon para po ma-accomplish po natin yung purpose na sa Kanya naman po ito nanggaling. At dahil tayo po ay nasa ilalim na kapangyarihan ng Diyos, na may kapamahalaan sa lahat ng bagay, sa langit, sumusunod ang lahat ng anghel sa Kanya. Amen. Sa lupa, lahat ng pinuno, maging mga hari at bansa ay nasa ilalim ng Kanyang pamamahala. Sa kalikasan, bagyo, hangin, alon, sumusunod sa Kanyang lahat. Sa karamdaman, walang hindi siya kayang. Sa Matthew 19:26, ano sabi ron? All things are possible with God. All things. Hindi po some, hindi few. Kundi ang lahat ng bagay, walang imposible sa Diyos. Maging sa kamatayan, hindi siya napigilan ng libingan. Maging mga demonyo nanginginig sa kanyang harapan. Yun yung kapangyarihan na meron ng Diyos na ibinigay sa atin para magawa natin yung assignment na pinagagawa niya sa atin. At hindi po ito gampanin lang ng isang tao. Lahat po tayo mga kapatid somehow ay binigyan ng Diyos ng capability. Mas higit pa nga tayo sa pwede niyong gawin kung talagang ito ay gusto nating gawin. Hindi po niyo mapapatunayan sa sarili niyo yung kakayahan ninyo not unless sinusubukan po niyo ito. Naunahan tayo ng tao. Naunahan tayo ng pangamba sa mga bagay na pwede nilang sabihin at sagot. Pero I don't care. Sa huli, mas ma-appreciate nila yung bagay na ginawa mo kahit pinahiya ka pa nila. Kasi ang dulot nito ay kaligtasan ng mga tao na pinagmalasakitan. Amen mga kapatid? Ang kapangyarihan po na yan ang nagbigay sa atin ng assurance at katapangan na humayo at magbahagi at mangaral. Tandaan po ninyo ito, yung mga alagad ay ordinaryong tao lang. Meron silang mga kahinaan. Amen? Meron dito mga mangingisda, may mga kolektor ng buwis. Pero binago sila. Binago nila halos ang mundo dahil kumilos po sila sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos. At hindi po tayo umahayo sa sarili nating lakas o sa sarili nating karunungan o sa sarili nating kakayahan o kapangyarihan. Tumahayo po tayo, dala natin ang kapangyarihan ng hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Amen? At kapag ang autoridad ng langit ay nasa likod natin,
Hindi natin kailangang mabuhay sa takot. Amen po ba, mga kapatid? May naka-backups. Kasi kulang na ang ating oras, kulang na ang ating panahon. At yung pwede yung abutin, hindi ko kayang abutin. Yung pwede yung gawin, hindi ko kayang gawin. Kayo lang ang pwedeng gumawa nun para sa kanila. Yung kakilala nyo, hindi ko kakilala. Yung kamag-anak ninyo, hindi ko kamag-anak. Sana mabigyan ako ng pagkakataong tunugan. Pero dapat po hindi tayo humihinto. Dahil lamang po alam natin na ligtas tayo. At hindi na po natin kailangan pong i-share yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. And for us, na magkaroon ng courage na gawin ito, mga kapatid, hindi lamang yung authority na ito na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Ito mas matindi. Nang sabihin niya sa kanila at sinasabi niya ngayon sa atin, tandaan niyo ito, ako'y kasama ninyo. I will be with you. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang sa katapusan ng mundo. Meaning, hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo tatalikuran o pababayaan. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglilingkod. Hindi tayo nag-iisa sa ating pagtitiis at sa ating paghihirap. Dahil lagi natin siyang kasama. So anumang oras, sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, lagi po siyang sa atin para mangyari yung layunin niya na ipinagagawa po niya. Amen, mga kapatid? Hindi tayo susubo ng Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, mahirap yung kalagayan na alam mo na nasa harapan mo ang dagat, nasa kanan mo at kaliwa ang bundok, nasa likod mo yung umahabol na papatay sa inyo. Anong aksyon ang gagawin niya para lang matakasan ito? Alam niyo po ba na bumuka yung dagat sa kapangyarihan ng Diyos? Pero hindi po siya bumuka not unless na yung mga tao ay nagpakita ng pananampalataya na humakbang sila. Kahit may tubig pa. Hindi naman nila alam na mangyayari yun. Tama po? Wala silang idea na mangyayari na kapag sila'y humakbang at lumakad, ay suddenly biglang bubukas yung dagat. Kailan lang nila napatunayan yun na bumukas? Nung sila ay humakbang. So anong ibig sabihin sa atin dito? Hindi ho agad kikilos ang Panginoon hanggang hindi po nakikita ng Diyos yung pong desire mo. Yung tinatawag nating sincerity mo. Even yung courage mo na gawin yung bagay na ito, kahit nakikita mo na mayroong pang risk somehow. Hindi mo kasi basta-basta lang nag-uutos din ng Panginoon na wala po tayong ma-encounter na risk. Lagi hong may ganon. Natatandaan niyo po ba? Nung utusan ng Panginoon, yung mga alagad, nakalagan po yung asno na mag-inang asno at ipinakukuha ng Panginoon. Sabi niya, kunin mo yun. At kapag ikaw pumalag yung may-ari, sabihin mo, ipinakukuha ko. Hindi madaling sundin ng Panginoon na gagawin mo yung isang bagay na alam mo, na nakukunin mo yung isang bagay na alam mong hindi sa inyo. At wala ka naman din kasiguruhan na yung may-ari ay papayag na nakunin mo yung bagay na kanya dahil ang sinabi ng Panginoon sa iyo na kapag pumalag yung may-ari, sabihin mo, hinihingi ko. Kailan lang nila napatunayan na totoo yung bagay na sinabi ng Diyos? Matapos na sila ay sumunod. So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Malalaman lang din natin na binabakapan tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa natin, maliban po na tayo po ay magsimulang sumunod. Hanggang ngayon, marami pong bagay ang hindi natin mapapatunayan na pwedeng gawin ng Diyos sa atin pong buhay. Not unless patunayan din muna natin sa Diyos na kaya po nating sumunod kahit po ito'y may kahirapan.
Kahit ito ay pwede natin sabihin risk para sa iyong buhay. Pero ang mahalaga, kapatid, subukan mo muna bago mo sabihin na hindi mo. Sabihin mo sa katabi mo, subukan mo muna bago mo sabihin hindi mo kaya. Alam kong hindi mo kaya, pero merong Diyos na may kakayahan na sasama sa iyo at hindi ka niya iiwan till the end of the age. Amen? I will be with you till the end of the age. At sisiguraduhin ko na mangyayari yung bagay na ipinagagawa ko siya. Now, here's my question. Hindi ba kayang gawin ito ng Panginoon on His own, even without us? Without the help coming from us? Hindi niya kayang gawin? Kaya niya. Wala nga, hindi siya kayang gawin. Pero bakit ini-involve ka niya? Bakit isinasama ka niya doon sa bagay na pwede naman niyang gawing mag-isa? Alam niyo dahilan? Kagalatan ng Diyos na makita niya na maging ang mga anak niya, iisa ang puso, iisa ang damdamin, na ang lahat tayo na nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal sa kaluluwang naging dahilan ng kamatayan ng Diyos. Amen? Yun po yung kapatid. Kailangan mangyari po yan sa atin. So, hindi po natin kailangan na maging karapat-dapat muna o maging perfect muna. Kasi hindi perfect heart ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap po ng Diyos ay available heart. Alam niyo bang lahat ng ginamit ng Diyos may kapangitan? May mga kapalpakan din. Marami rin sa kanila sablay. Pero binago silang lahat ng Diyos. Why? Kasi sumunod sila sa Diyos. At yan ang mahalaga sa Kanya. Ano sinasabi natin? Make yourself available and God will make you what? Will make you able. Amen po ba? So pangatlo, act now. Sabi mo sa katabi mo, before it's too late. In the scriptures, God says, when the time came, I listened to you. And when you needed help, I came to save you. The time has come. This is the day for you what? Tingnan niyo po ito mga kapatid. When the time came, nung panahon daw na ikay tumawag, pinakinggan ka niya. Nung humingi ka ng tulong, tinulungan ka niya. Ibig sabihin, sa lahat ng ginawa mo, hindi ka niya ginusin. May sinabi ka sa akin, nakinig ako. May inutos ka sa akin, ginawa ko para sa iyo. Now, eto ngayon, ang sinasabi nga sa akin, bakit kapag ako ang hihiling sa iyo, nahihirapan? Bakit kapag ako ang mag-uutos sa iyo, marami kang... Tingnan niyo mabuti. Tingnan niyo mabuti scripture. When the time came, I listened to you. And when you needed help, hindi ka pinagpaliban yung tulong na ibinigay ko sa iyo. Hindi ko sinabing later on, probably tomorrow, o next month kaya. Walang ganun. Nung kailangan mo, tinulungan kita. Nung tumawag ka, hindi ko iniliko ang aking tenga, pinakinggan kita. O ngayon ako naman ang hihiling sa iyo. Bakit hindi mo kayang gawin yung ginawa ko rin? Kapatid, salamat sa Diyos. Kung isa ka sa pinipili ng Panginoon, na ma-accomplish yung purpose nito. Sapagkat, can you imagine, napakaraming nasa capable sa iyo.
Mas maraming, mas magaling sa'yo, may kakayahan sa'yo. Pero ikaw na may kahinaan, ikaw ang nakita ng Panginoon at gusto niya ipakita sa iba na itong mahina na ito, itong may takot na ito, itong laging nag-aalala, na laging tumatanggi, ito ang gusto ko na mag-display ng kapangyarihan ko. Amen? At yun ang dahilan ng Diyos kung bakit po minsan ang pinipili niya tayo. Hindi iba. Ikaw. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw yun. O, paano ngayon tumugon? Ibinalit sa iyo, hindi, ikaw yun. Amen ba? Darating ang araw, matatapos ang panahon. At marami po sa atin, wala ng pagkakataon. Magsasara ang pinto at babalik na ang Diyos. At sa araw na ito, hindi niya itatanong kung gaano karami ang ating mga naipon. Kung gaano karami ang ari-ari ang naipundar natin. Ilang anak natin ang ating napagtapos. Ilang negosyo ang ating naipatayo. Hindi iyon ang kanyang itatanong. Ang itatanong niya sa atin, sino ang naligtas sa pamamagitan ng buhay mo? Sino mga nakakilala ng dahil sa iyo? At yan ang mahirap sagutin sa harapan ng Diyos kung hindi po natin sinunod yung kanyang mga utos. Yung sinabi niyang, go at gawin mong alagaan ang lahat namin. Kapatid, siguro naunawaan niya. Now. Not tomorrow. Or probably perhaps. Or in the future. Or probably someday. Later. Next week. Another day. Not yet. Not sure. In time. Wherever. Wala po yung mga nasa paligid na yun. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, now. Not tomorrow. Not someday. Amen. Now. Ganun po ito ka-urgent. Sure ako mga kapatid, sa huli meron tayong pagsisisi. Kaya hindi natin nagawa yung dapat nating gawin dahil sa mga dahilan na ginamit po natin. Dahil yung pwede sanang mangyari, hindi nangyari kasi walang gumawa. Yung pwede sana nilang marinig, hindi nila narinig dahil walang nagsabi at nagsalita. Yung pwede sana nilang tinanggap, hindi nila natanggap dahil walang nagbigay sa kanila. Na magdudulot sana sa kanila ng kaligtasan pero hindi nangyari dahil hindi natin sinunod na yung utos sa atin natin. Church, now or never. It's our call. It's your choice. Pero tiyak ako, meron tayong sasagutin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo pag dumating na po yung araw na yun. Amen. And here is my conclusion. Walang mawawala sa atin kung gagawin natin o susubukan natin. Nabahagingan sila ng natanggap po natin. Bahagingan po natin sila ng mga nangyari at karanasan po natin. Tanungin niyo ako, madali lang? Yes. Sa paanong paraan? Gamitin niyo lang yung buhay ninyo na binago ng Diyos. Gamitin niyo lang yung pag-ibig na naramdaman niyo na ibinigay sa inyo ng Diyos. Gamitin niyo lang yung testimony niyo kung paano kayo sinamahan ng Panginoon all throughout ng buhay ninyo. Ngayon, kung sasabihin natin hindi madali, kung gusto natin, kung ayaw natin, pero kawawa naman sila at kawawa rin tayo dahil hindi po nagkaroon ng katuparan yung pong nais ng Diyos sa pamamagitan ng buhay po natin. At yun ang nakakalungkot na parte ng pagiging isang Kristiyano na kahit isa, walang nakakilala at naligtas sa pamamagitan ng buhay. Dahil naging Kristiyano kang silent, hindi nagsasalita. Naging matagumpay ka nga, pero wala ka rin. Hindi mo naisip
na kahit kinukomisyon ng Panginoon for that purpose, na kahit pa paano, isa man lang ay maligtas sa pamamagitan. Can you imagine kung tayo po rito 200 o 250, kung bawat isa sa atin ay tutumbas ng isa, next week ilan na tayo? 500 pa. At yung 500 na yun, reverted din sa kaluluwa. Sa susunod na linggo, 1,000 na tayo. Paano mo i-accommodate ang mga tao? Kung lahat tayo ay the same burden, tulad ng burden na meron ang ating Panginoon. Kapatid, it's about that. Now or, kung hindi ngayon, huwag na. At kung gagawin mo lang din ito mamaya, gagawin mo lang din naman ito, huwag mo nang ipagin. Pagbukas. Gawin lang natin ngayon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ay, kung lahat ito mayo,